Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US Navy na handa nilang wasakin ang mga barko ng People's Liberation Army Navy sa South China Sea kung sakaling magkakamali ito sa pinagtatalunang karagatan. Sinabi ng Commander ng US Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl Thomas na nakahanda anumang oras ang kanilang hukbo na kumprontahin ang mga barko ng komunistang bansa sa South China Sea. Sinabi niya na dapat iwasan ng Chinese Navy na magsagawa ng anumang agresibong aksyon na ikapapahamak umano ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang hindi nito matikman ang bangis ng US Navy. Sinabi ni Thomas na hindi umano alam ng People's Liberation Army Navy ang totoong kakayahan ng US Navy, kaya't nararapat lang na manatili itong tahimik at mahinahon upang makaiwas ito sa gulo. Iniulat ito matapos sinabi ng Foreign Ministry ng China ng Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas, at ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang regular na press briefing ng Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at wala itong karapatang makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang China at Pilipinas ay nagkaroon ng ilang high-profile na komprontasyon dahil sa pag-aagawan sa West Philippine Sea, partikular na sa pinagtatalunang karagatan malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni US President Joe Biden sa isang talumpati sa White House ng commitment ng Amerika sa depensa ng Pilipinas ay nananatiling matatag, at ito ay matapos inakusahan ng Manila ang China ng pagsasagawa ng mapanganib na maneuver sa West Philippine Sea. Sinabi ni Biden sa kanyang pahayag sa isang joint meeting kasama ang Prime Minister ng Australia ng anumang pag-atake sa mga Filipino aircraft, vessel o armed forces ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas. Nagkasundo kamakailan ang Estados Unidos at Pilipinas tungkol sa mga bagong guidelines para sa kanilang Mutual Defense Treaty. Partikular na sinabi sa bagong guidelines na Mutual Defense Commitment ay ipapatupad kung magkakaroon ng anumang pag-atake sa alinmang bansa at saan man sa South China Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na kinuyog umano ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Vessel 5203 noong manakarang araw malapit sa Ayungin Shoal, at sinabi na isa umano itong ganti laban sa ginawang agresibong aksyon ng CCG. Sinabi umano sa report na magkasabay na dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa malapit sa Ayungin Shoal upang magbigay ng seguridad at proteksyon sa iba pang mga maliliit na Philippine vessel sa lugar. Agad umanong nagkaharap ang mga barko ng Chinese Coast Guard at PCG malapit sa Ayungin Shoal dahil sinubukan umano ng CCG na harangan ang dalawang malalaking barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng pagpapatrolya sa nasabing lugar. Sinabi sa report na hindi umano nagpatalo ang Philippine Coast Guard at magkasabay na kinuyog ng BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa ang CCG Vessel 5203 upang hindi ito makalapit sa iba pang mga barko ng Pilipinas. Iniulat ito matapos muling pinagtibay ng mga security advisors ng Estados Unidos at Pilipinas ang alyansa ng dalawang bansa
kasunod ng pinakabagong agresibo at mapanganib na maneuver ng mga Chinese vessel sa West Philippine Sea. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na nakipag-usap siya kay Philippine National Security Advisor Eduardo Año sa telepono at binigyang diin niya ang suporta ng US para sa Pilipinas kasunod ng ginawang mapanganib at iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard at maritime militia sa Ayungin Shoal. Muling pinagtibay ni Sullivan at Año ang alyansa at pagkakaibigan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas at tinalakay ng dalawang opisyal ang inaasahang engagement ng US at Philippine military upang mapalakas ang partnership ng dalawang bansa. Binigyang din rin ni Sullivan ang matatag na commitment ng Estados Unidos sa alyansa nito sa Pilipinas sa ilalim ng US-Philippines Mutual Defense Treaty na kung saan sakop nito ang anumang armadong pag-atake laban sa mga public vessel, aircraft at armed forces ng Pilipinas saan man sa Pasipiko o South China Sea. Nauna nang naglabas ang Philippine Coast Guard ng mga video tungkol sa banggaan sa pagitan ng mga Chinese at Philippine vessel na kung saan nagsasagawa lamang ng isang resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng China na nangyari ang banggaan matapos baliwalain umano ng Philippine resupply boat ang kanilang mga warning at sadya umunong nilabag ng Pilipinas ang kanilang batas sa isang unprofessional at mapanganib na paraan.